Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa ikadalawang mga Kronika, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 2. Ito po ang nakasaad. Nang matapos na si Solomon ang lahat ng gagawin para sa templo ng Panginoon, dinala niya sa budigan ng templo ang lahat ng bagay na itinalaga ng ama niyang si David, pati na ang ginto, pilak at iba pang mga kagamitan. Ipinatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga tagapagmahala ng Israel at ang lahat ng pinuno ng mga lahi ng mga pamilya sa Israel para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon mula sa Zion, ang lungsod ni David. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula sa aklat ng ikalawang mga Kronika, Kabanata 5, talata 3 hanggang 4. Kaya't nagtipon-tipon ang kalalakihan ng Israel noong ikapitong buwan, pista ng mga tolda. Pagdating ng pinuno ng Israel, binuhat ng mga Levita ang kaban ng tipan. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang Kronika, chapter 5, verses 5 to 6. Dinala ito ng mga pari at ng mga Levita kasama ang toldang tipanan at ang mga banal na kagamitan nito sa loob ng templo. Naghandog si Haring Solomon at ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ng kahon. Napakaraming tupa at baka ang kanilang inihandog, hindi ito mabilang dahil sa dami. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa ikalawang Kronika, chapter 5, verse 7 to 8. Pagkatapos, dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lugar nito roon sa pinakaloob ng templo, sa pinakabanal na lugar, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kirubin. Nakalukob ang pakpak ng mga kirubin kaya natatakpan ang kahon at ang mga hawakang pasanan nito. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aming i-share sa gabing ito ay makikita sa ikadalawang Kronika, Kabanata 5, versikulo 9 hanggang 10. Itong mga hawakang pasanan ay mahaba. Ang dulo nito ay kita sa banal na lugar, sa harapan ng pinakaloob ng templo, pero hindi ito makita sa labas ng banal na lugar at naroon pa ito hanggang ngayon. Walang ibang laman ang kahon maliban sa dalawang malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb, kung saan gumawa ng kasunduan ang Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. Yun po. Maraming salamat. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 5 verses 11 to 12. Ang lahat ng paring naroon, kahit na iba't ibang pangkat, ay naganda ng kani-kanilang sarili sa paglilingkod. At paglabas nila mula sa templo, nakatayo naman sa gawing silangan ng altar ang mga mang-aawit na Levita, sina Asaph, Heman at Jeduthun, kasama ang kanilang mga anak at mga kapatid. Nakadamit sila ng mamahaling lino at tumutugtog ng pompyang, alpa at lira, kasaliw ng mga trompeta na hinihipan ng 120 pari. Amen po. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At purihin ang Panginoon sa panibagong araw sa ating buhay na tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na tayo makapagpuri, makapagpasalamat, makapagbasa ng Biblia. So ito po ay isang favor sa ating Panginoon, no? Na mula sa ating Panginoon. At tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 5 verse 13 to 14. So dito makikita po natin, no, yung bayan ng Diyos ay sama-samang umaawit, no, upang purihin at pasalamatan yung Panginoon. At napakaganda po yung kanilang inaawit, no. Sabi po diyan, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.
So dito makikita po natin na talaga ang ating Panginoon ay karapat-dapat po siyang tumanggap ng papuri at pasasalamat, no, sapagkat ang Diyos ay talaga pong napakabuti, no. So yung pagsamba na ginagawa natin sa Kanya, ito po ay ginagawa natin sapagkat karapat-dapat siya tumanggap ng papuri at pasasalamat. At napakaganda po yung ating binasa. Kapag ito po ay ating binasa, ay makikita po natin dyan na nang dahil sa presensya ng Panginoon ay halos hindi po makapaglingkod yung mga pari, no, yung mga Levita, sapagkat yung presensya ng Panginoon ay nandoon. So ibig sabihin yung isang lugar, no, kapag andun yung presence ng Panginoon, talagang grabe ito, no. Hindi talagang yung kanyang kaluwalhatian ay talagang napakagrabe nito. So dito makikita natin na yung lugar ay naging ganap na banal, no. Kahit napakaganda po ng templo, kapag wala yung presensya ng Panginoon, kahit yung mga kagamitan doon ay balot pa ito sa mga ginto, ay wala po itong saysay. Pero nung nandun yung presensya ng Panginoon, nakita po natin dito yung lugar ay naging banal, no, sapagkat andun yung presensya ng Panginoon. So purihin po ang Panginoon sa ibinigay muli sa ating pagkakataon na tayo ay maging bahagi ng devotion na ginagawa natin sa bawat araw. So patuloy lang po tayo, and God bless everyone.